Sa totoo lang ho mga kababayan. Makita ko lang pagmumukha nitong si Mayan Los Baños. Kahit walang kudita, kahit walang kaguluhan sa Senado, naggugulumihanan ho tayo dito sa PH Update mga kababayan. Yarin lamang hindi ho natuloy yung bantang kudita sa liderato nitong si SP Cayetano. Mayan ha. Kasi kayo masyadong umasa. Alam ko naman gusto nyong SP itong si Tito Sen. Diba? O hindi naman kaya itong si Kiko Pangilinan. Dito sa video na to magkakaalaman na ho tayo kung anong komite ang mapupunta dito sa ating mandirigma. Palakpakan na natin. Rodante Marcoleta, kailan yung ang gusto naming malaman dito, Shen, kung kailan yung susunod na hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, kung kailan natin ipapatawag yung 18 Marine, at pahaharapin itong si Zaldico dyan sa pagdinig ng Blue Ribbon. Yan ang problema natin dyan, di ba? Pero bago alat ng yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago tayo magtungo dyan sa pag-a-assign ng committee chairmanship sa mga miyembro ng majority nitong si SP Cayetano. Palakpak. Napakasarap makita na itong si SP Cayetano. Siya nandiyan sa podium yung pukpuk-pukpuk na ganyan. Natutuwa ho talaga tayo Diba? Kahit na masama araw natin, pagkaalam natin nasa tamang landas sa Senado, kahit pa paano, napapapalakpak pa ho tayo Diba? Pero kung si Tuta Soto yan, anak ng Petrang Garapata, naloko na. Pisano natin ang ating takalakayan dito kay Mayan Los Baños. Na kahit walang problema, pag nakita mo si Mayan, talagang di mo malaman kung mamumroblema ka ba o ewan, di ba? Shoutout kay Ate Mayan, palakpakan natin. Isa yan sa mga magigiting na Senate reporter na kung magtanong minsan out of this world. Pero ano na ito mga kabayan? Idol! From my previous vote. So you remain to... I will not go here. I will not go here if I'm not part of the majority, guys. Yan. Di nasa oplak kayo. Papunta na nga sa majority, tatanungin nyo pa kung hindi siya lilipat na may mga siraulo ba kayo? Thank you, sir. Welcome, Mayan. Ate Mayan, pakapi ka naman. Ate Mayan na yung pakapi. Si Ate Mayan Los Baños talaga, Yan, di ba, Kahit walang Senate shake-up, pagka nakita mo itong si Ate Mayan, talaga mapapasit ka na lang. Sa mga kababayan natin nasa FB, wala ho tayo sa FB. Kung gusto nyo ho talaga ako suportahan, nasa YT lang ho tayo, nasa YouTube lang ho tayo, ha? Yang FB na yan, yung page na yan, poser ho yan, hindi ho akin yan. Wala akong problema kung re-upload nyo yung mga ginagawa nating reaction video dito sa PH Update. Diba, Ate Mayan? Walang problema yan. Okay lang yan. Pero para gumawa ng page at ipapangalan sa atin na kung saan hindi ho natin kontrolado, hindi ho natin alam pagka naglabas ng fake news yan, tayo mapagbintangan, aba mahirap na. Kaya ngayon pa lang malupitang disclaimer ang ating ginagawa dito sa PH Update. Hindi ho atin yan. Mangyari kung pinapanood nyo itong video na to dyan sa page na yan, i-report nyo ho sabay black. Report sabay black ho. Okay? Okay lang panoorin nyo sa FB, sa ibang page. Basta hindi lang yung PH Update na ganyan sa FB dahil poser ho yan. Baka pakanayan ng administrasyon tapos biglang magpakalat ng fake news yan, tayo mapagbintangan. Mahirap na ho mga kababayan. Tuloy mo Ate Mayan. Sa mga oras ito mga kapatid ay parehas pong nagkakaroon ng caucus o meeting ang minority at majority block ng Senado. Ang majority block na pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gayon din ang minority block sa taas sa 6th floor ay nagkakaroon po ng meeting sa pangunguna naman ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sinasabi ngayon, katatapos lamang ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano at ayon sa kanya, kung siya ang masusunod, dapat ang mangyari ay ayusin muna ang committee chairmanship, organization ng komite sa Senado, and then magko-convene ang impeachment court. Pero kung sakaling may mag-move to change leadership o mag-kudeta, ay hindi raw niya haharangin yan at yan ay magiging prioridad kung sakaling mayroong mag-move na palitan siya bilang Senate President. Samantala, sabi niya handa siya kung 8 days lang daw ang binigay sa kanya ng Panginoon para maging Senate President, tatanggapin daw niya yan. Pero sana mas mainam
magiting ho yan, ha? Isa ho sa mga kinabibiliban nating Senate reporter yan, si Ate Mian. Palakpakan natin. Siya ho yung hanap ng hanap kay Senator Bato. Nung nakita ho niya sa plenaryo, tinanong ho bigla niya si Sen Bato, ano hong ginagawa niyo? Ba't nandito kayo? Palakpakan natin si Ate Mian. Idol din si Ate Mian. Ate Mian Los Baños, di ba? Next video, Senator Rodante Marcoleta. Nako, ito na sinasabi ko eh. Itong ating patron. Ay, ano to patron to eh, di ba? Pinuno dyan sa Senado. Yan ang mga leader yan ang mga tipo kong leader. Rodante Marcoleta. Gang! Ano ba yung Blue Ribbon? Yan. Sir, magandang hapon. Kayo ba ulit sa Para si Sir MJ Mondiharto, aktibo yung seminay ngayon Meron siya, yan sinasabi ko eh. Yan na nga ba? Tayo nakita na natin yan. Yung sambayan ng Pilipino, wala na ho kasing tiwala sa mainstream media. Maghahanap sila ng mapagkakatiwala ang pinagkukuhanan ng impormasyon. At isa ang SMNI dyan siya talagang walang kabayas-bayas pagdating sa mga rini-report nila. Kaya kung di po ako nakasubscribe sa SMNI, mag-subscribe po kayo. Isa yan sa mga pinapollow natin. Maliban sa Net25, SMNI. Yung mga yan. Blue Ribbon? Kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Medyo allergic si Sendante, di ba? Alam din naman kasi niya na yung naging driving force kung tawagin kung bakit nagkaroon ng leadership change nung panahon na hawak niya ang Blue Ribbon. Dahil talagang tinutunton nitong ating bata sa Senado yung kung sino nga ba ang mastermind sa mga maanumalyang flood control project. Sa aminin man natin sa hindi, Sen. Yun ang naging dahilan kung bakit tinanggal yan si Chis Escudero. Naghihiring kayo, maya-maya meron na silang numero sa taas. Dahil gobyerno ang nakasalang-alang dito. Mga taong gobyerno ang mga nasa gitna dito sa iskandalo na to. Kaya talagang pinagalaw nila yung dagat at bundok para mapalitan ang liderato noong mga panahon na yun. Kaso, ngayong mga panahon na to, hindi na lamang flood control ang mga kinukonsidera sa leadership change. Nandiyan na yung charter change. Na kung saan, ang administrasyon, itinutulak nila yung term extension, yung magkaroon ng representante, yung kada rehiyon, diba? Diyan sa Senado, okay na ho yan. Pipili tayo ng 12. Wag natin pakialaman yan. Basta wag natin pakalaman ang saligang batas ngayong mga panahon na to. Alam, sika ko dyan. Buisit na to. Diba, Sen? Ano ba yung Blue Ribbon? Nako, hindi alam din sa dati yung Blue Ribbon na. Yan ang no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Siyempre. That's not preemptive. Special yan eh. Special. President. Nasa sa kanyang mandato. Kung anong call niya, di ba? Ano ba yung Blue Ribbon? Game. Next. Eto na naman. Ito. Matindi to. Matindi to. Si Lolo Marcoleta, meron siyang balagbag. Balagbag mo, Lolo Marcoleta. Coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Wala na, tapos na. Kaya sabi ko, hindi na kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Coming from a court. Diba? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, hindi kailangan ni Sendante na magpunta dyan. Pero, kumbaga, yun yung magsisil ng delay. Kung meron pang agam-agam, kung may bilang, hindi, papakita ako dyan. Diba? Talagang kahit na meron pang umatras na isa, kumpleto, sobra-sobra pa ang bilang nila. Dito ho tayo kay Mangga, syempre, Mangga yan. Diba? Palakpakan natin. Mangga yan eh. Hindi natin pwedeng palampasin yung mga punto de vista ni Mangga sa mga kaganapan ngayong araw na to. Diba, Mangga? Mangga to, Mangga. Game, Mangga. Ako, papasok na ako. Napaka-tense dito. Nako. Mahihiwa mo yung atmosphere sa tent. Nako. Pero papasok na ako dyan. Mahihiwa mo atmosphere talaga naman.
Mga out of this world. Ganyan ba talaga pagkagaling sa mga bangag na pamilya? Yung mga mahihiwa mong atmosphere, pambihira. O ba't ang susungit? No, liniliteral ni PH. Anong tawag doon? Ano tawag doon? Metaphor, hyperbole. Pambira, oo. Hindi tayo magaling sa ganyan. Diretsuhin mo, mangga. Sabihin mo talagang pukpukan ng laban pagdating si Senate leaders. Walang ya kayo. Alam mo, nung mga bata yung anak ko, lagi ko sinasabi, manalo matalo, gentleman. Huwag kang magsusungit. Ay, naku, sore loser. Pambihira. Ako, papasok. Oh, next. Ayoko Ayan na, ayaw daw niya eh. O, tingnan natin kung ayaw talaga niya. ayoko malanghap ang hangin ng mga asar-talo. Nag-vlog pa nga. Palakpakan. Nag-vlog pa nga, pambira. Ayaw niya daw malanghap yung hangin ng mga asartalo. Nag-vlog pa nga. Ay! Mangga! Nangyaka. Uy, tinatanong bakit daw ako singhot ng singhot nitong inhaler ko. Eh, paano? Diyan kayo kasi magaling. Ba't mayroong background audio tong video mo na to, Mangga? Nangyaka ha? Ayaw nag sa akin. Nakikigamit ko na nga ng video ni Mangga. Inaaway mo pa, PH. Hindi, nagkikichismis lang naman tayo. Madalang lang tayo magkaroon ng vlogger na senador, di ba? Kaya kung meron tayong vlogger na senador, minamayat-maya natin yan. Allergic ako sa pikon. Ayoko malanghap ang hangin ng mga asar-talo. Senator, ba't hindi natuloy yung kuka nila? Dismiss lang yun. May operation yata na sungkitin. Ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sino tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Naku, pagkain. Kaya ako dito, supportan ko si Ate Jinggoy. Diba? Mga kaasosasyon. Magtipon-tipon tayo. Magpapatawag ako ng meeting natin. Magtanggol natin si Mamshi. Bagay ba? Makakala nyo. Tatay Digong to. Pwede akong A tsaka pwede akong B. Let's go. Diba? Ganun si Tatay Digong. O mga kaasosasyon. Nananawagan ako sa mga kaasosasyon natin. Ang ating Buttercup. Si Ate Bubbles. Ginigipit nila. Kailangan nating magtulong-tulong para tulungan siya. Ganap na ganap eh. Bitch, parang sanay na sanay ka. Abo, syempre. Ano natin yun eh. Pagka wala tayo sa PH update, yan ang racket natin. Lawaan. Let's go. Calling the attention of all our kaasosasyon. Magkakaroon tayo ng emergency meeting para kay Mother Butterfly. Ano ba code name nito si Ano ba code name nito si sa Jinggoy? Ano ba? Ano yung mga tunay na problema ng bansa, naka-brown out na napakaraming isla sa Visayas. Uy, nag-brown out kanina dito sa amin. 3 beses at 4 na beses. Grabe. Bigla akong kinabahan. Bigla akong naisip kumusta na kaya gawa nga akong sa channel ko. PH Update Unfilter. Wala nang gasolina. Lande, no? Nasa 40 days na lang. Yun na lang dapat natin tutukan, yung inflation rate natin. Yeah. Napakamamahal ng bilihin. Ito, mahilig sa bakla to eh. Sir Aimee. Kumama naman tong aming Mother Earth na si Sen Jinggoy kung gigipitin nila. Kaya ako'y nananawagan sa lahat ng aming mga kaasosasyon dyan.
pagdasal natin itong si Senator Jingo Estrada, okay? Huwag nating hayaan na magtuloy-tuloy ang panggigipit sa kanya at muli siyang ikulong ng administrasyon na to. Okay? Okay, kidding aside. Ano na tayo? Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo. Yeah, okay na. Balagbag na tayo ulit. Manggalis ka na dyan. May di kasi sa baklato kayo. Ayun na naman. Ayun na naman. Dito tayo kay ano. Senada. Yeah. What happened? Bakit as is, status quo, what do you think happened? Walang bilang. Loka-loka ka ba, te? Huwag kang magtanong kung status ko, si SP pa rin ng Senate President. Isa lang ibig sabihin niya, walang bilang. Wala silang bilang. Ganun lang kadali yan. Ngayon, kung meron silang bilang, hindi na si SP ang SP. Ganun lang ang kadali yan. Ang goal over the weekend. First, only to God's grace. Only to God's So, grace. Na-extend. Ang ano bang ini-aim natin sen SP Alan? Ako gusto ko tapusin mo hanggang 2028. Pero kung lalampasan mo lang yun, hindi ko alam. Napaka-volatile ng situation ngayon dyan sa Senado. Yung uncertainty kung tawagin talagang at the highest level, di ba? Pero sa tingin ko, sa pagtatalaga, hindi, wala yan. Yung mga bagong chairperson, wala kwenta yan. Kahit nagtalaga na kayo, naglagay na kayo, meron ng bago. Pagka naisip ng mga siraulo. Tingnan natin kung anong gagawin ni Sen Jinggoy. Kung ako kay Sen Jinggoy, kasi hindi matatapos yan. Ito 110% sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng pagbobotohan, kung hindi ka makukulong ngayon, Sen Jinggoy, makukulong din. Diba? Kung hindi ka papabor sa kagustuhan ng mga magnanakaw sa Malacanang, kakampihan mo to si Sen Joey. Ako Sen Jinggoy, etong sinisigurado ko sa iyo dito. Habang pinag-uusapan niyang issue mo na yan, ako dito sa PH Update, ipapaliwanag ko, yung ginagawa sa iyo na yan, talagang panggigipit lamang. Makakaasa ka doon. Pero ito sinisigurado ko sa iyo. Kahit na anong mangyari, pagpalagay na natin, nanalo, natanggal itong si SP Cayetano. Pumalit yang si Tuta Soto, sino man dyan sa minority ngayong mga panahon na to. Pagpalagay na natin, pagdating doon sa crucial na botohan, mapasa tiyatya, sa impeachment, sa ayaw sa gusto mo, ilalabas nila yung mga kaso na yan. Pinapahaba mo lang, pinipigilan mo lamang yung hindi mapipigilan na gagawin sa'yo ng mga siraulo sa Malacanang. Diba? Yun, Sen. Sa ayaw sa gusto mo. Ika nga nila, whether you like it or like. Diba? Yun ang tinutuntun nila eh. Yung tabak na yon na nakaatang sa inyong mga leeg, sa magkapatid na Villar, SEC case. Kay Senator Joel Villanueva, kagaya ng issue mo. Kay Chis Escudero, ganun din, pinifreeze na yung asset. Sa ayaw sa gusto nyo, ganyan ang gagawin nila. Hindi man ngayon. For example, pumayag kayo sa kanila, sa botohan sa impeachment, pag hindi kayo pumabor sa kanila, ganyan din ang gagawin nila. Pag sa tiyatya, hindi kayo pumabor, ganyan din ang gagawin nila. Mga siraulo. the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, Anticipated na grabe nila. yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Read between the lines. Oh. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Who? Alam naman Who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially
because of the crisis. Gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying. But mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may ano talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, deception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the Constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Yun, palakpakan natin. Yan naman yan ang gusto nating marinig sa mga senador. Yung hindi sila magpapadala sa dikta. Yung mga dilawan, pinklawan, naiintindihan ho natin ng laro nila. By the way, shoutout kay Ma'am Astra ng PDP. No, naiintindihan ko laro ng mga dilawan. Ang gusto kasi mangyari ng mga dilawan, pabagsakin si Sara tapos isunod si Marcos Jr. Ang problema dito, kumbaga ano sila ngayon iniisa-isa muna nila O dito sa issue ng impeachment, sama-sama tayo. Pero pagdating ng issue ng charter change, sigurado magkakawatak-watak yan. Yung minority na yan, iilan lang ho sila dyan Sino bang gumugusto dyan? If ever man, yung dalawang tapos na termino, si JV at itong si Migs, malamang sa malamang kasi term extension, tapos na yung termino nila, di na sila makakatakbo kung pagbibigyan sila ng kalahating termino o kasi 6 years sila bibigyan sila ng 3 taon, di win-win yun para sa kanila. Lahat ng tapos natatapos ng termino sa mga yan, paborable sila sa charter change na merong term extension na incentive, di ba? Paborable sila. Ngayon, pagdating pero hindi sila makakakuha ng nga sapat na boto o talagang magiging popular yung usapin ng charter change. Kaya ang focus talaga ng mga yan yung impeachment ni VP Sara. Yan. Yan talaga, diyan sila magpo-focus ay ang mga taga-minority. Pero ngayon pa lang nakikita na natin na talagang mahihirapan sila na na-impeach si VP Sara. 'Di ba? Ngayon pa lang ho kasi naglalabasan na yung mga barahan nila. Ano yung mga barahan na yon? Yung pangtakot card dito sa mga senador, ilinalabas na nila. 'Di ba? Kay Senator Jinggoy Estrada. Alam din ni Jinggoy Estrada yan. One way or the other, lalabas yung mga pangtakot nila na sa kanila. Kaya mas mainam na ngayon. Ngayon pa lang nakikita na natin. Di ba? Itong si Jinggoy, Senator Chis Escudero, Joel Villanueva. Pare-pareso yung mga yan. Parang you're walking on eggs, gano'n ba yun? Very thin line, it's what, 13, 11, pero and then yung dalawang the last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So, yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho kita or sa energy, presyo ng kuryente or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But kinayan medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes and this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko,
we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax, dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung atin anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin nila lang binubulsa, or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time, siguro after World War II, na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So, tapos tayo kasi, 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance iyon. Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So hindi naman basta't mag-export. So mataas na, mahirap pang kumuha. So ano na eh, what do you call this? Nanganganak at damay-damay. Viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll answer that directly, Yeah. then I just wanna thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-rogue na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. Senate President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed, you were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Hindi Sinadya ko lang. nila. Sinadya nila yun. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Ang kulang yung utak ng mga nasa executive. Kulang mga utak nila. Police parate yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate nahuli? Diba? So, Would it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena pero kami to secure Yes, pero the door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying- namin eh. Malalaman kasi, it's okay. Malalaman kasi namin eh. Malalaman namin. So you're saying I'm to not- deliberate- at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, Sa tingin ko, ang dami nagmumura niya sa Malacanang. No? May nagmumura mo. Di ba natanggal yan? Cayetano na yan, bakit di ba si Soto? plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nasan said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP summit po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa And then, kanya. Anong and then reaction he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng Vida kung kontrabida ka. Walang baka natin. At alam din ni SP Cayetano kung sino nasa likod ni Vida. Si Vida lang yan. Wala naman talaga bilang niya si Vida. Merong kumukumpas sa likod ni Vida. Anong bitaw ni Vida? NBI, DOJ, meron hong nasa likod niya na kumukumpas.
At wala yung kumukumbas na yun sa Malacanang. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas, payag kami. Pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa huli. Isa na lang po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And Why not? then, Sen Pia, okay. Goods tayo dyan, goods tayo. Sen Pia Cayetano, goods tayo dyan. Kung hindi si Sen Dante at yan ay si Sen Pia, goods tayo dyan. Wala tayong problema dyan. dati, Huwag lang si Ping Lacson. Wala mangyayari dyan kung si Ping. flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So sa rules pa namin bibigayan sa Blue Ribbon, di ba? So it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Yung device because No. Yung sinabi mong bakit hindi siya. We haven't decided na hindi siya. Hindi pa comprehension natin. Makikinig lang. Wala nang babasahin. Makikinig lang tayo. Pambihira naman. Papakinggan lang natin sasabihin ni SP, ha? Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the one to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Sa akin, last question. Ba yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta after the senators, inimit ko yung bagong SecGen tapos yung legal. Ba siya ng pinanong sa inyo na mag-warning? Ito ka ma'am, wala susunod tayo. Paano, pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Si Raulo yung ano. Si Mau Plus ka daw papaalam na warning shot. Ano pati pagtait, paghihin itong si Mau Plus kay papaalam mo na kay SP Cayetano ng mga panahon na yun. Sinto ka ba, madam? Mga walang kapararakan tanong talaga. Minsan nakakabuisit pakinggan eh. Pero wala tayong magagawa. Senate reporter yung mga yan. Palakpakan ho natin mga kababa. Wala. Seguls. O, lipat na ho tayo. Dito ho tayo sa, ito na, chairmanship na ho tayo ng mga sa Senado. Game! Okay. Session is resumed. Mr. President, with the permission of the body and pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, may I respectfully move to elect the chairpersons of the Senate permanent committees. If I may, Mr. President. Please proceed. Senator Lauren Ligarda, retained as chairperson of the Committee on Culture and Arts. So moved, Mr. President. Pwede, There's no Sen. Lawrence, Sen. objection. Motion is approved. Senator Pia Cayetano, retained as chairperson of the Committee on Ways and Means. So moved. There's no objection. Motion is approved. Senator Christopher Bongo, chairperson of the Committee on Health and Demography. Vice Senator Risa Ontiver. So moved, Mr. President. Is there any objection? Any objection? No objection. Motion is approved.
Mr. President, Senator Joel Villanueva as chairperson of the Committee on Higher Technical and Vocational Education, Vice Senator Loren Legarda. So moved, Mr. President. There's no objection. The motion is approved. Thank you very much, Senator Legarda. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, chairperson of the Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, Vice Senator Loren Legarda. So moved, Mr. President. Is there any objection? If none, the motion is approved. Senator Christopher Bongo, retained as chairperson of the Committee on Sports. So moved, Mr. President. Any objection? No objection. The motion is approved. Pang-health na, pang-sports pa. Senator Pia Cayetano, retained as chairperson of the Committee on Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. I so move, Mr. President. If there is no objection, the motion is approved. Senator Loren Legarda, as chairperson of the Committee on Basic Education, Vice Senator Bam Aquino. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Dante Marcoleta, as chairperson of the Committee on Public Services, Vice Senator Rafi Tulfo. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Robin Hood Padilla, retained as chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media. So move, Mr. President. Is there any objection? If none, the motion is approved. Senator Robin Hood Padilla, retained as chairperson of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. So move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, as chairperson of the Committee on Games and Amusement. Vice Senator Erwin Tulfo. So move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Pia Cayetano, retained as chairperson of the Committee on Energy. So move, Mr. President. Is there any objection? If there's none, the motion is approved. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Yes. Before the suspension, may I ask the chairpersons if they replaced another senator, if they can coordinate if there is any pending sponsorship that was already being discussed before the change in leadership. We actually have a weekly agenda, and as much as we can pursue the original committee report and sponsorship, the leadership will greatly appreciate that. No? Session suspended for a minute. The new chairperson. Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, to give the new chairperson of the... Mas for... Are we going to elect the Majority Leader? Mr. President, Tomorrow, either Yung suggestion nitong si Sir Ibi Hugalbot, sangayon tayo doon. Dapat itong si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, magsama-sama kayo, pati magkapatid na Villar. Magsama-sama kayo, mag-presscon kayo. Sabihin nyo na lahat ng nalalaman nyo. Sabihin nyo anong dahilan kung bakit ngayong mga panahon na to talagang antindi ng ginagawang panggigipit laban sa inyo. people are waving to me or saying no, so maybe we can take it up tomorrow. no, Mr. President, Hindi, iniisip ko ano ba talagang plano ng administrasyon na to. Ang plano ba nila ipakulong lahat ng mga senador na hindi paborable sa kanila para ika nga yung leadership mabilis yung pagpapalit, wala nang wala na talaga lahat ng majority kukulong na lang nila, ganon na lang gagawin nila. I would gladly elect Mr. President with the indulgence of our colleagues and with the permission of the body, especially with our... Majority Leader, we'll just do it tomorrow. Oh, okay. Okay. Yes, Mr. President. Now, Mr. President, as I was saying a while ago, to give our new chairman of the different Senate committees time to coordinate with the committee secretaries and committee reports pending in the plenary, and at the same time for the members to have more time in reading the articles of impeachment. Mr. President, may I respectfully move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Tuesday, May 19, 2026. I so move, Mr. President. Ayun na nga mga kababayan, yun na akong kabuuan ng nangyari ngayong araw dyan sa Senado.
hindi ho nagkaroon ng palitan. Abangan ho natin bukas kung ano mangyayari diyan kasi yung ginagawang pananakot para dito kay Senator Jingo Estrada at sa iba po miyembro ng majority ngayong mga panahon na to, talagang nakikita ho nating tumitindi yung naratibo sa social media. At least malinaw na sa bayan ng Pilipino na yung mga aligasyon, akusasyon, paratang o kung ano mang binabato dito sa mga individual na to. Bago paniwalaan, dapat muna nating mag-isip kung naayon ba yan talaga sa mga ebidensya o dahil lamang hindi nila sinuportahan itong si Tuta Soto dyan sa di umanong leadership change na dapat nangyari ngayong araw. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po lahat. Wala natin Pilipinas.